The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Maulang Martes, Pastor Jeff. Maulan ba? Oo, maulan-ulan pa rin. Ewan ko kay na Pastor. Pastor, maulan ba dyan? Hindi naman, maaraw naman. Makakapaglaba ang mga Oh. Mamaya pa ulit Sige. siguro ang ulan. Gumagana ba yung ano dyan? Control? Aling control? Self-control. Akala ko anong control eh. O pero ito. Flood control. Oo. Sige. Okay. Eto na. Hindi ko na patatagalin dahil meron Uy, tayong... interesting nga sulat ni Julie, ha? Correct. Galing sa ating tagapakinig na si Julie. Very timely. Interesting. Basahin ko na, Pastor, ang humihingi ng gabay na isa po sa ating mga tagapakinig. Sabi niya dito, magandang umaga. Madalas akong makinig ng radyo at napakikinggan ko ang mga aral sa Biblia na ibinabahagi po ninyo, Pastor. Sana may maitulong din kayo sa sitwasyon ko ngayon. Dati akong Katoliko. Regular na nagsisimba at aktibo sa mga aktibidad sa simbahan. Pero nagbagong lahat nang ang aming parish priest ay nasangkot sa isang sexual scandal. Naapektuhan po ako ng pangyayari. Dinamdam ko ito sapagkat ang pari na nasangkot sa iskandalo ay hinahangaan ko. Pinapakinggan ko at sinusunod ang kanyang mga sermon at hindi ako makapaniwala sa kalaswaan na kanyang nagawa. Dahil po doon, minabuti kong lumipat ng ibang simbahan. At sa aking paghahanap ng lugar kung saan ako maipagpapatuloy ang aking pananampalataya, napunta naman po ako sa grupo ng mga born-again Christian. Ngunit napag-alaman ko naman ngayon na ang pamilya na nangangasiwa ng aming simbahan ay nasasangkot naman sa usapin ng pera at mabibigat na alegasyon. Yung mga akala kong sugo ng Diyos para magkalat ng kanyang salita ay sangkot pala sa iskandalo sa pera. Sa totoo lang po naguguluhan na ako. Ang mga pangyayaring ito'y nagdulot ng pagtamlay ko sa pagpunta sa simbahan. Sa ngayon nga ayoko munang magsimba sa kahit anong simbahan pa yan. Bagkus, mas gusto kong magbasa na lang ng Biblia at magdasal na kasama ang aking pamilya. Pati nga yung pagbibigay ng tithes na dati kong regular na ibinibigay sa simbahan. Binibigay ko na lang diretso sa aking mga kamag-anak na alam kong nangangailangan at kapos sa pera. Sa gawaing yun, mas magaan pa ang aking pakiramdam dahil nakikita ko mismo yung saya ng tumatanggap ng konting tulong na naibibigay ko. Kesa kapag sa simbahan ako nagbibigay na sa totoo lang, hindi ko naman alam kung saan talaga napupunta at kung saan ginagamit ng mga namamahala nito. Kahit hindi ako nagpupunta sa simbahan, mas dumalas po ang pagdadasal ko ngayon. Nagdadasal ako kahit anong oras, kahit nasan ako. Nasa kwarto, sa opisina, sa banyo, o kahit pa ako'y nasa loob ng jeep at bumabiyahe. Mas napadalas pa nga ang pakikipag-usap ko sa Diyos ngayon. Pakiramdam ko'y mas napalapit ako sa Diyos. At mas tumibay pa ang aking pananampalataya sa Kanya kahit pa hindi na ako nagsisimba. Hindi ko maiwasang isipin to dahil ang simbahan ay pinapangunahan lang o ang simbahan po'y pinapangunahan lang din naman ng tao. Mga tao na natutokso rin at makasalanan. Nagkakasala ba ako, Pastor, dahil hindi na ako nagsisimba? Sapagkat ang pakiramdam ko, ngayon diretso na ako sa Panginoon. Wala na akong dinadaanan na kahit sino pang tao. Mga taong nagpapatakbo ng simbahan, subalit sila mismo ang nauugnay sa mga gawaing makasalanan at nakasusuklam. Ngayon sa aking ginagawa, mas tumibay ang aking pananalig sa Panginoon. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang problema nitong ating letter sender na si Julie. Ayan. Anong masasabi mo dito, Pastor? At hindi nag-iisa si Julie, meron din tayong mga kasamahan dito sa ating stasyon mismo na ganito rin ang pakiramdam. Nawawala na ng pag-asa dun sa mga namumuno ng simbahan dahil sila daw mismo ang mas makasalanan pa kaysa sa mga tao o normal na tao. Anong say mo dito, Brad?
Well, Ate Julie, napakaganda ng liham mo. Thank you for opening up your heart. Well, as a pastor and also one of the leaders din ng simbahan, I would like to apologize to you on behalf of the other church leaders na nakapanakit sa'yo by not being a godly example sa harapan mo. We're supposed to be the shepherd ng mga flocks o ng mga tupa, and minsan kami pa yung mga nagiging sanhi para maligaw yung mga tupa. Kaya although naatasan maging kami maging leader ng simbahan, tandaan mo rin Ate Julie, tao lang din naman kami. So nanghingi ako ng tawad kung mayroong mga isang spiritual leader na nakagawa sa'yo ng hindi maganda o nakapag-example sa'yo. Tandaan mo lang din, tao lang din naman kami, nangailangan din mag-depend sa awa at grasya ng Diyos sa araw-araw. Having said that, okay naman yung nasabi mo, Julie, na mas lumalim ka sa pananampalataya mo no ikay hindi na nagsisimba physically sa isang simbahan. Pagpatuloy mo lang yan. Ito naman yung lambing ko lang sa iyo, Ate Julie. Hindi sana tuluyang mawala yung fellowship mo sa ibang mananampalataya. Hindi ibig sabihin sa isang simbahan na komunidad, pero ang church naman is never about a building or an organization. It's the word church, ecclesia, means the gathered people of God. Ang dasal ko pa rin, makahanap ka pa rin ng isang komunidad na pwede mong ipamalas at i-practice yung pagiging anak ng Diyos. Sabi nga sa mga Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam mo, Ate Julie, hindi na mangunit nakaranas tayo ng pangit na gupit sa isa o dalawang barberya, hindi ka na magpapagupit for the rest of your life. Hanap na lang tayo ng ibang barbero, tama po ba? You see, church is God's design, pero imperfect people po yung nagli-lead, kaya merong mga tao talagang sablay kang makikita, but doesn't mean hindi ka na magtitiwala sa simbahan na tinalaga ng Diyos. Diyan kasi sa simbahan, sa komunidad, Ate Julie, diyan mo may strengthen yung faith mo. Pag nag-iisa, okay yan, pero pagka marami, mas may encouragement, merong accountability, mas mabilis ang paglago ng pananampalataya kapag meron kang mga kasama sa komunidad na mga legit, hindi lang magchichismisan, hindi mag-uutangan. Pangalawa, community shapes your character. As iron sharpens iron, sabi sa Biblia, so one man sharpens another. Di ba sabi ni Jesus, love one another. Madali sabihin mapagmahal ka, pero subukan mo yung may makasalamuha ka na hindi ka mahal-mahal. Diyan mo malalaman talaga kung mapagmahal ka talaga, Ate Julie. Because it's only validated when you love an unlovable person. Doon mo masasabi talagang loving akong person. Pag nag-iisa, madali sabihin generous ka. Pero makasalamuha mo yung mga taong talagang paglalaanan mo ng pera at atensyon, then you can say you're a generous person. At pangatlo, last na po to, community shows the world who Jesus is. Nakikita ng mga outsider, ay ang ganda pala ng komunidad na talagang legit at genuine na nagmamahalan sa isa't isa. Sabi ni Jesus, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ate Julia, as I end, ang church ay hindi museum ng perfect people. Ito isang ospital ng mga broken, sinful, longing for God's grace every day. So sabay-sabay tayong maglakad patungo kay Jesus. At kapag nagmamahalan tayo sa genuine sa isang komunidad, nagiging testimony ito sa mga tao sa labas. So hindi mo kailangang mag-commit agad, Ate Julie, sa isang church. Subukan mong Bible study muna, prayer meeting, at tuloy mo lang yung personal devotion mo, and I'm sure you're gonna grow deeper pa sa relasyon mo. Christianity is both personal and communal at the same time. Mga Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob natin isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating palapit na ang araw ng Panginoon. Tayo magdasal, Panginoon, kami po humihingi ng tawa dito kay Ate Julie kung naka-experience siya sa mga church leaders ng hindi magandang ehemplo. Pero Lord, again Lord, itong church ay tinalaga mo. Sabi mo, I will build my church. The gathering of people and not to give up meeting together. Sabi mo nga sa iyong command. Kaya Panginoon, dinadalain ko lang si Ate Julie makahanap ng genuine at legit na church community na maipapamalas niya ang kanyang pagiging loving, pagiging overlook ng offense, at pagiging forgiving pag nakasalamuha siya sa ibang mga tao. Salamat sa iyong kabutihan sa buhay natin, Julie. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat muli, Panginoon, sa araw na ito, sa amin pong napakinggan na aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa kanya pong kalusugan at para po sa kanyang pagtatagumpay sa ginagawa niyang
pagmimisyon araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat muli na marami, Brad, sa iyong aral. And sana nga, may mahaba tayong oras kasi ako'y para ding isang paslit na maraming katanungan sa isyong ito. Ito nga may nag-comment dito si Flor Delis. Ang importante is your relationship with God. At dapat nakikita sa buhay mo ang fruits of the Holy Spirit. Yun ang maganda. Kasi ako parang paniniwala ko dyan, Manong Ted Ano yun, at Pastor. Pastora? Oo. Tanggalin ko, baka talaga matawag niyo akong Pastora Chacha. Yung pagtingin natin dun sa mga leaders ng churches natin is parang yung pagtingin din natin sa mga magulang natin. Mas na-absorb natin hindi yung sinasabi nila, kundi yung ginagawa nila. So kahit preach ng preach halimbawa o kaya kahit sabi ng sabi si Father ng ganito, pero nakikita nyo mismo sa buhay nila na hindi yun ang kanilang ginagawa, mahirap paniwalaan yun para sa isang tao. Kaya hindi rin talaga natin masisi yung iba kung bakit ganito na nga ang naging kanilang paniniwala. Pero focus on your relationship with God, not on the people na namamahala nung church mismo. Yun din sinasabi ng ibang mga nagko-comment dito sa ating YouTube live. Marami din daw silang mga kakilala na ganyan. Ganyan na nga ang sitwasyon sa ngayon. Okay. But ako, I'd like to remain silent, Your Honor. Yes, and, Mr. Chair, why? Why? Oo. Maraming katanungan si Brad Ted. Sa isang lunch na lang natin pag-usapan yan. Yan. May next time pa tayo. Baka may next letter tayo ulit Oo. Ayan ang mga sinasabi nila. Huwag nating hanapin ang perpektong mga tao sa loob ng simbahan. Yun daw ang sabi ng isa nating kapatid dito. Kasalanan ba pag hindi ka sumimba? Well, that's a good question. Pastor Jeff, si Pastor makakasagot niyan. Yan din daw ang tanong ni Idol Lourdes Vera. Pastor Jeff, di na rin daw nagsisimba. Siya daw ay may personal relationship na lang kay Lord. Oo, yun ang ganun din si Idol Lourdes. Wala sa Biblia. Hindi kasalanan ang hindi pagsimba sa isang... wala sa Bible. Wala sa Biblia. Brad Ted, we're commanded to meet together. I mean, may connotation kasi tayo pagsimbahan. Lugar siya, pero a church is never a place. It's a gathered people of God. Yung the word na ecclesia, yung po ibig sabihin ng simbahan. It's the people of God. It's not a building. The word church means the gathering of people of God. Gathering of people of God, hindi yung wala pala sa Bible yun. Pero ikaw ba, Manong Ted, ano ba ang iyong relihiyon? You're asking me what is my religion? Ako kasi Catholic ako. Ikaw, ano relihiyon mo? If I do good, I feel good. If I do bad, I feel bad. And that is my religion. Your religion is God, ibig sabihin. No, if I do good, I feel good. If I do bad, I feel bad. I-google mo sino may sabi. Sino bang may sabi I-google mo muna. I-google mo. Hanapin ko. If I do good, I feel good. If I do bad, I feel bad. And that is my religion. Sino may sabi nun? Cha, i-research mo na, Cha. Medyo Abraham Lincoln. Si Abraham! Is the father. Tayo ng father. Abraham Lincoln pala may sabi. Ayun sabi niya When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. And that is my religion. Wow. So, si Abraham pala may sabi nun. Sino ba si Abraham Lincoln? He's the father. Kung father siya nino, bukas sabihin ko sa inyo. Si Abraham Lincoln ang may-ari ng Lincoln Memorial sa Washington, D.C. Nakita mo yon, Brad Jeff, Lincoln Memorial? Sige. Okay, hahaba na tayo. Nasagot na ba ni Pastor Jeff yung katanungan? Wala daw. Meron akong tanong sa kanya. Ano pa? Bukas na. Sige. Bukas daw, Pastor. Marami pang katanungan dito si Manong Ted. Kasi meron na tayong magandang report para po sa ating happy hour. Okay? Sige, Brad. Text nyo na lang sa akin. I-text nyo na lang yung tanong. Happy birthday sa aking kaibigan si Robert Crespo. Ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration. Thank you and serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!